Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay congratulations sa mga nagka-employer kahapon at ngayon. Ang napasin ko lang dun sa mga nagkaka-employer ay halos lahat ng nakita ko sa mga post sa Facebook ay mga KLT22. Siguro meron ding KLT21 na nagka-employer, kaso nga lang hindi nila sinasabi kung sila ay nagka-employer. At ang video ko ngayon ay tungkol sa nababasa ko dito na mga post ng ibang mga Pinoy sa mga ibang group sa Facebook dito sa South Korea. Sabi nila ay bakit nagrereklamo na yung iba kasi nga ang dami daw nagsasaradong company dito sa South Korea, pero bakit paiksam pa rin ng paiksam at padala pa rin ng padala ng tao dito sa South Korea. Ang masasabi ko dito ay hindi naman ganun katanga ang gobyerno ng South Korea kung kukuha sila ng tao sa Pilipinas na wala namang pupuntahang trabaho dito o wala namang magiging trabaho dito sa South Korea. Matagal nang ganyan dito sa South Korea. Pagdating ko pa lang dito, may mga company talaga na nagsasarado at yung ang ibang kabats ko noon ay nire-release ng amo dahil nga humina. Ito kasi yung mahirap dito. Hindi kasi nila sinasabi na may nagsasarado at meron ding nagbubukas. May mga nagsasaradong company, hindi lang naman dito sa South Korea, pati rin sa ibang bansa, tulad ng Japan, Taiwan, kahit sa Pilipinas, ay meron talagang nagsasarado na company. At meron talagang company na hindi siya pangmatagalan. Meron talagang ganyan. Sa negosyo ay meron talagang ganyan. May nagsasarado at may nagtatagumpay. Sample ko na lang itong sa company ng boss ko kasi dalawa yung company niya dati. Dito sa simbulan ng tripod, dito yan makikita ninyo. Yan yung asimbulan ng tripod ng amo ko. At ang ginawa nga niya dyan kasi humina, kasi dati ay yung ginagawa ditong tripod ay nagdi-deliver sila sa Japan. Ngayon ay umayaw na yung customer nila sa Japan. Dahil nga humina na kasi marami Pinoy dito dati, ang ginawa ng amo ko ay isinarado na lang kasi nalulugi siya. Yung mga Pinoy dito, na 6 na Pinoy, ay inirelease niya yung iba at yung iba ay inintay na lang na mapinis contract at umuwi na sa Pilipinas. Ngayon, ganito yung ginawa ng amo ko. Isinarado niya to, ginawa niyang bodega. Ang ginawa ng amo ko, umorder na lang siya sa China ng tripod. Tapos pag may dumadating na tripod dito galing sa China, siyempre alam mo niya galing sa China, hindi mawawala ng reject yan. Ngayon, ako yung tinatawag ng amo ko para i-check lahat ng tripod na dumating. Ganun yun. Tapos, ang ginawa ng amo ko, nagdagdag siya ng mga product na kasi ang negosyo ng amo ko ay buy and sell ngayon. Nagdagdag siya ng drone saka GPS. Yun yung pinalit ng produkto dito sa company niya na isinarado. Ngayon, nadagdagan yung kita niya at yung kabilang company niya talaga niya na yan ay kung saan kami nagtatrabaho ngayon, ay talagang matibay talaga yung company niya. Nagsimula yan ay noong 1995 at 30 years nang nag-ooperate yung isang company ng amo ko, talagang wala talagang lugi kasi malaki talaga ang kita niya dyan at mamahalin yung mga binebenta niya na product. Kaya dun sa mga nag-a-apply dito sa South Korea, yung mga nag-aaral ng Korean language at yung mga nag-iintay ng employer, ay huwag kayong mag-alala, huwag kayong basta-basta panghihinaan ng loob pag may nakita kayong nag-post na ganyan na marami na raw kumpanyang nagsasarado dito sa South Korea, maraming Pinoy na nakarelease na walang trabaho. Umpisa pa lang pagdating ko dito noong 2017 ay may ganyang senaryo na. Hindi na bago yung ganyan. Basta tandaan ninyo, may company na nagsasarado at may company na nagbubukas. At sa sitwasyon ng pag-apply dito sa South Korea, yung pagpapa-exam ng DMW, bakit daw pa-exam ng pa-exam, ang dami pang hindi nagkaka-employer, ang dami pang hindi nasiselect. Noon pa man ay ganyan na yan mga kabayan. Tambak-tambak din kami noon dati. Pero halos lahat naman talaga ay nakakaalis.
Kaya nga sinasabi ko, kaya 2 years ang validity ng approval dahil 2 years din kayong maghihintay. Paunti-unti kayo. Paswertihan na lang kung sino yung mauunang magka-employer at kung sino yung mauunang makakarating dito. Kasi sa totoo lang ay hindi naman talaga sabay-sabay napipinis contract ang mga EPS factory worker dito sa South Korea. Kaya tiyagaan lang talaga sa paghihintay, pasensya. Kaya nga ang nangyayari dyan, yung iba ay inaabot na ng mahigit 1 taon bago nagkaka-employer. Yung iba naman ay buwan lang, nakakaalis na, simula na magka-approval. Yung iba naman ay malapit nang matapos yung 2 years, saka nagkaka-employer. Ganun lang talaga mga kabayan ang pag-apply dito sa South Korea. Pero kapag nandito na kayo, ay sulit na yan.